Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is December 23, 2025. At okay na ba? Okay naman ba ang ating audio? I hope. Oo. Okay mga ka-clear. Kasi, natatandaan nyo, sabi ko nga, kahapon tinikap natin. Sabi ko para ang daming paikot itong si Representative Leandro Leviste. Tapos napansin ko rin mga ka-clear, nung una, no, nung in-interview siya, at nagpa-press con siya, imagine nyo, ang lakas ng loob nagpa-press con siya tungkol sa mga di umanong bagong appointed, no? Mga bago na appoint o napasama ni Secretary Vince patungkol sa di umanong relasyon na ganito, relasyon na ganyan, may, contractor. Remember that? Nagpasabog pala siya, pero wala siyang ebidensya. Tala niya mga kakailan. Parang style niya parang style niya to. Pero di ba ang nanay niya sabi niya hindi, ang nanay, saan na ba yun? Ito, ha? Tignan niyo kung paano siyang, tignan niyo lagi siya kung paano sumagot sa media. Kung patuloy niyong tatanungin at hindi niyo hayaang umikot-ikot ito, mahuhuli niyo siya Okay. How credible is this information of yours? Meron po bang proof na Ito mga, ito yung tungkol sa pagbibintang niya sa mga bagong inappoint ni Secretary Vince Dizon. Lakas na loob niya, nagpa-press con siya. Pero bakit itong di umanong mga listahan niya? Hindi niya ito mapa-press con. Hindi nagpapa-interview siya, pero hindi niya ito inilalabas. Samantala itong kwento sa mga di umanong tauhan, yung mga bagong inappointed si Vince. Nagsita siya dito. Okay, pakinggan natin kung paano siyang itatry paikutin mga kakliyan ang mga sagot. Nagsasabi po nito for you to believe it. So that this practice was done in the time of Secretary. Kasi ba, ang tanong niya, tingnan niyo yung tanong ng press. Ang tanong niya, paano niyo mapuprove na reliable, credible itong nagsabi sa inyo? Ulitin natin may hinalang Secretary Bonoan has already. How credible is this information of how credible is this information? Yung patungkol sa mga tao ni Sec Vince Tignan niyo yung sagot niya. yours? Meron po bang proof na in-offer yung mga nagsasabi po nito? May mga proof ba? Proof na in-offer yung mga tao nagsasabi niya. For you to believe it. So para maniwala ka. That this practice was done in the time of Secretary. Iba yung sagot niya. This practice has been done. Secretary Bonoan has already been attested to in the hearings and wala in the hearings and. How credible is this information of yours? Meron po bang proof na in-offer yung mga nagsasabi po nito for you to believe it? So that this practice was done in the time of Secretary Bonoan has already been attested to. Diba? Sa umpisa pa lang ng sagot niya, ang tanong nandito, credible ba? Bakit ka nagpa-press con kung tutusin? Credible ba? How credible it is? Or how credible those people na nagsabi sa iyo? So, ang sagot niya, this has been a practice. Ba? Umiikot siya sige. In the hearings and substantiated by my Viber messages and substantiated by my Viber messages. This was done in the time of Secretary Bonoan has already been attested to in the hearings and substantiated by my Viber. Lunok. Diba? Pansinin niyo yung mga ganyan. Yung sasabing demeanor. Parang magsalita, lunok, matagal magsalita. Tipong ganun. Messages and I would add. Connection. Di ba? Hindi pa niya sinasagot yung tanong ng press ng media. Contractors or mga contractors sa team ni Sec Dizon. Ano po yung proof na buti binalikan ng media, ng press. Ano yung proof? Kasi umiikot siya Diba? Hindi siya responsive sa tanong. So, binalikan. Ano yung proof? in-offer sa inyo para Anong proof? Ang in-offer sa inyo to make it seem credible. To make it seem credible. Or for you to believe, di ba? Okay, I'm. Diba? Tignan mo yung ngiti. Tignan mo yung ngiti, mga kaklira. Saying Siya. this now because I think it's credible. I think it is credible.
Yan siya. Kaya dapat yung taga-media, kung mapapanood itong video natin, dapat kayo, especially sa ganyan tao, maging critical kayo sa tanong. Huwag yung pagkatapos sa tanong, iba yung sinagot, hihinto kayo. Pasagot nyo sa kanya yung tanong nyo. Huwag nyong hayaang ikutan lang yung tanong nyo. Okay? Makikita nyo eh. So wala siyang witness Wala siyang, hindi niya masabi kung credible. Okay? And in fact, I was told it's multiple. So even if it's just If it is multiple sources, ni isa wala siya mapangalanan o ni isa wala siya masabing oo, totoo, di ba? one of the multiple, then we've already proven the point. Siya. Okay, Mga, di ba? Inulit kasi akala niya makakaligtas siya eh. Anong proof mo para maging credible siya sa paningin nyo? Okay, ito sagot niya. Make it seem credible. okay, I'm saying this now because I think it's credible. And in fact, I was told it's multiple. So even if it's just one, I was told it's multiple. So, ang tingin ko, with all due respect naman, honorable sila eh. Kaya with all due respect, chismis pasok sa tenga, labas sa bibig niya. Diba? Tapos, pa-press con. Tapos, bahala na yung mga taong pinagbintangan niya magpaliwanag. At dito, the way I see it, kumagat si Sec Vince kasi tinanggal. Dapat anyway, hindi ko na matanda kung anong ginawa ni Sec Vince dito. Pero sa pagkakaalam ko, yung pinagbibintangan dito, ang sabi is, hindi daw totoo yung sinasabi ni Representative Leviste. Ginawa na lang is, kung ganyan lang din ang mangyayari sa buhay ko, buti pang huwag na lang ako pumasok sa gobyerno. Ganun yung dating. Or huwag na ako pumasok sa DPWH. Diba? So baka, ang mangyayari dito, yung ibang mga tama, sana sa pwesto, may talent, may expertise. Dahil sa ganitong klase ng mga pasaring na walang ebidensya, mawala sa gobyerno. Instead na magtulong, ayoko na masirain ang buhay ko kung ganito lang din ang mga ichichismi sa akin, di ba? of the multiple, then we've already proven the point. I trust the information that I received. Yun lang. I just trust the information that I received. Pero walang pruweba, di ba? So verbal lang po ito, nakinuwento sa inyo. Well, if Ayan ito ba'y kinuwento lang sa inyo? Kinuwento lang. someone is indeed a contractor, then there will be some evidence that will attest that they are a contractor. See? Kung contractor sila, somebody will attest that they are the contractor. Nakita niyo ba kung may personal knowledge siya? Di ba wala? Pero hindi siya nagpapapress ko, no? As if may personal knowledge. Sabi ko nga, we can see the difference. At ito we can see the difference between him and Senator Lacson. Between him and Senator Trillanes. Diba? Responsable sila sa kanilang mga ebidensya bago maglabas ng anumang statement. Kaya Representative Leviste lumalabas, statement muna. Pag di niya napatunayan, let them prove that, sasabihin niya. Let DPWH prove that. Let Sec Vince prove that. Samantala siya nagsalita. Yun yung nakikita ko sa kanya. But it was not presented to you. It was not presented to me. It was not presented to me. Sabi niya, Tapos nandiyan ka sa press con. But Kikita niyo talaga ito. Nakaano pa to mga clear mabilis pa to kasi i-normal natin kung paano siya mag-isip. they are a contractor. But it was not presented to you. It was not presented to me. But Yan ulitin natin Hindi ko ihihinto be some evidence that will attest that they are a contractor. Ba? If they are contractors, somebody will attest that they are contractors. So, hahayaan niya pa ibang tao mag-attest to that instead na ikaw naglabas ng kwento? So verbal lang po ito, nakinuwento. Verbal. Well, if
if someone is indeed a contractor, then there will be some evidence that will attest that they are a contractor. Diba? So, ito'y verbal bang kinuwento sa inyo? If he's a contractor, somebody will attest that they are contractors. Kita nyo? Ikaw nga yung nagpalabas ng ebidensya eh. Why somebody, no? Why let somebody attest that they are contractors? Ikaw naglabas ng ebidensya. With all due respect. Yun yung nakikita kong style ni Representative Leviste. Magsasalita, then pag nagsalita, magkikreate ng senaryo, magkikreate ng kwento, focus sa kanya ngayon ang media, wala siya ebidensya. Pag hinanapan siya, hayaan natin sila magpatunay nito. Diba? May ganyang style. Alam nyo na kung sino yung mga ganito. Diba? Sasalita lang sa media, pero walang ebidensya. But it was not presented to you. It was not presented to me. But I Tagal, di ba? Ulitin natin hindi ko hihinto ulit Tignan nyo kung gaano siya katagal mag-isip dito. Nako-corner kasi siya eh. But I was also told by another source that another one of Secretary Dizon's appointees has been asking requests from contractors already. So again, it's more verbal, but from multiple sources. See? Chismis, di ba? Ang lagi niya halos dala, chismis. Thank you. But okay, what else can I attest? That he was asked to share information that he said he would share, that he has not shared, See? and that information is readily available to share. So again, I'm just trying to weave together these different data. He was asked to share, but he has not yet shared, but it is ready to share. So, ganun din, di ba? Ganun din ito. Yung kay Cabral's files. Meron siya. Pero hindi ko siya share. Hayaan natin DPWH mag-share. Tapos ngayon, nagkakagulo yung mga media. At pinapatulan yung sinasabi niya. Kaya, ito sinabi niya. Okay. Pinakita ko na sa inyo yung senaryo kung paano. Kasi gusto ko kayo mag-isip paanong tumingin ng mga taong nagsasalita. Paanong tumingin yung mga taong nag-aala witness. Diba? So dito, tingnan nyo ito mga kaklira. Maliwanag ang sinabi niya dito. Huli siya dito eh. Sir Ted, pahiram muna Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot siya na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Insertions niya. So specifically, he mentioned insertions ni Representative Redon. Insertions niya eh. Yeah? Hindi niya sasabi dito yung party list. Insertions niya. Ulitin natin Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion. Ang insertions niya, nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Insertions niya. Tao. Party List Representative Terry Redon. Binanggit niya pa yung pangalan Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan. Okay.
insertions, pero hindi niya sinabi kung ito ba matino, maayos, nagawa, ghost projects, wala, di ba? Pero the mere fact, mga clear, na pag sinabi natin insertions ngayon, masyado negatibo yun. Akala ng tao, because of using the word insertions, akala nila lahat corrupt. Lahat ito ay bunga ng korupsyon. Di yan nililiwanag, ha? So, anong insinuation niyan? Sirain si Ridon. Di ba? Sirain si Congressman Ridon. Okay, tuloy. Pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsor at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, Oh. but I'd like Tignan nyo. Pwede natin tignan. Pwede natin tignan. So in other words, mga clear, as early as November, sabi niya sa kanyang dokumento na to, nandun lang sa kanya yung papel. Never niya tinignan kung ano yung maayos na gawa. Ano yung maayos na proyekto. Tumitingin lang siya sa records niya. Records niya, hindi ko masasabing DPWH official records yan. Diyan sa records niya, tinignan niya lang, never siya nagpa-imbestiga. Diba? Okay, tuloy tayo. to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the Diba? Dito huli na siya ni Sir Ted. Dapat ganyan eh. Okay, binagbintangan mo si Ridon, si Representative Ridon, kahalal lang nito eh. Nitong 2025. So, paano siya makakapag-insert niyan? Diba? Paano siya ang magiging proponent? first nominee, ha? Ito pong sinasabi yung budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion O, di ba? Kung hindi ito napansin, mga clear, ni Sir Ted Filon, yung negatibong gusto niyang ipasok sa utak ng mga nakinig sa kanya, papasok si Representative Ridon, insertion. Para, ang dal ni Representative Ridon, sige, labas-labas mo, yung pala meron ka insertion. Yun. So, how irresponsible lumalabas ang mga words na ginagamit ni Representative Leviste. Wala siyang pinipili. Diba? So, nung kinorek siya, doon lang siya nag-ano. Diba? Diba? necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, Ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya But why do you have to mention the name? Ridon. Diba? So, dapat ganito mga clear. Maraming magagaling na media. Maraming magagaling na na journalist. Pero minsan kulang sa pitek. Kulang sa, siguro, follow-up. Kulang sa follow-up. Lalo na doon, lalo na pag ambush interview. Press con. Minsan kasi ang press con, mga clear, one question, one follow-up. Diba? Pero sa follow-up dapat mapiga na nila yun. Diba? Kasi minsan sa question, mali yung sagot, kasi hindi na napupush yung tamang question. Nakakalusot. Katulad dito, kung hindi nag-follow up si Sir Ted, anyway, dito press con mas madali ang mag-follow up dito. Buti na lang, magaling mag-isip si Sir Ted. Di ba? Huli siya. So ngayon, ito ang sinabi ngayon sa kanya ni Congressman, ni Representative Ridon, mga ka-clear. Pakinggan natin. Pero una sa lahat, super sinungaling. Yun o. Good evening. Ay. Good evening, Kong. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Kung Terry, ayun na nga, talagang pinalutang ang pangalan ninyo, no? So, siyempre, para fair lang, bibigyan namin kayo ng Yun pinalutang talaga. That's the right word. Sir Jovi, that's the right word. Pinalutang lang ni Representative Leviste yung pangalan
ni Representative Ridon para magkaroon ng negative. For me, para siguro magkaroon ng negative, no, impact, impression dito kay Representative Ridon. Total siya naman yung nagsabi, labas mo na yan. So, yan ang gandi sa kanya ni Leviste. Kataon to say something about that allegation. Pero una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon, may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So kaya nga, una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertions? Kung hindi pa ako congressman, ngayong taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siyang umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Tama, nagsinungaling na siya. Gusto niya lang ikabit talaga itong insertion, word insertion, kay Representative Ridon. Now, when in fact, pwedeng sabihin, ay, yung ako party list, Bicol Saro party list, or meron itong insertion. Pero tingnan yung mga words niya, mga kaklira. Tingnan natin ito. Hindi ibig sabihin na masama dahil insertion, pero dapat natin tignan. Kung may kaugnayan ng Bicol Saro party list sa Bicol Golden, yun pala, wala ka palang alam. Di ba, makakaklir, gumagawa ng intriga si Representative Leviste. Tapos hindi pala kumpleto ang kanyang impormasyon. Kaugnayan ang Bicol Saro party list sa Bicol Gold Rock na kontraktor na nanalo ng karamihan ng mga gold projects sa kanilang lugar. Maaari itong tignan sa Committee on Public Accounts. Diba? Dapat, pag nagaganyan ka, kumpletuhin mo na. Kung may ghost projects, diba? Madali niya makita. Tingnan mo ano ba yung ginawa ng Bicol Gold Rock. Puntahan niya na sa tao niya. Bakit kailangan pantignan ito ng Committee on Public Works? Kung makikita naman niya maayos. Kung hindi maayos, and that's the time. Maaari itong tignan sa Committee on Public Works na pinamumunuan ni Kong Ridon. Diba? Magaling magpahid. Parang iba siya sa nanay niya. Sabi nung nanay niya, hindi siya naggaganyan ng walang ebidensya dahil journalist siya. Diba, remember that? Sige, tuloy tayo kay Tuloy tayo sa... tuloy. Sabi niya, ako mismo daw po, merong insertion na 150 million. So ano po yung nakikita ninyo dito, Congressman Ridon, na posibleng motibo na bakit naman kayo biglang pinangalanan nitong si Congressman Leviste? Well, kasi po, it was an actual challenge over the weekend to him to basically disclose yung sinasabi niya pong Cabral list. Kasi ang totoo pala, siya din mismo nagsabi, September 4 pa pala niya hawak ito pong listahan na ito. At ang sabi niya, meron pong listahan ng mga congressman, senador, executive officials, na hindi DPWH, at mga private individuals. So ibig sabihin, there's actual public interest for this particular list to be disclosed in the soonest time. Ibig sabihin, more than 3 months na from September 4 eh. Hindi ba? Tapos ngayon lang niya binabanggit-banggit ito pong listahan sa panahon na yung pwede hong mag-authenticate nito pong dokumentong ito, patay na. Yun. Totoo naman, di ba? That's the point. Noon pa dapat inurot-urot si Jose Cabral on that. Kung September pa lang. Di ba sabi nga niya, kagabi pinakita ko sa inyo yung video kung saan sinabi niya kay Atty. Lacerda na noong November 25 yon, within that week, ipapalabas niya. Nilabas ba niya? Pero ngayon, wala na siyang balak ilabas. Ang sabi niya, mauna ang DPWH. So, pinakita ko na sa inyo mga kripa, paano siya magsagawa ng ganitong mga issues. Tapos bigla na lang, wala na siyang responsibilidad doon, let them answer that. Ganun siya, patulak. Let them answer that. May mga sources ako, so let them answer that, yung mga pinagbibintangan niya. Diba? Kahit wala siya ebidensya. Si Jose Cabral. So, ibig ko sabihin, parang, ano ba ito, naglalukuhan ba tayo rito? I mean, each and everyone is basically interested in knowing what these lists are. No? So, kaya sinisingin natin, if you have the list, then just disclose it. Hindi yung parang, kasi originally sabi niya, hindi, yung mga congressman ayaw ipalabas sa kanya.
parang tinuro pa ako na ayaw siya ipalabas, parang paki ko sa kanya. Totoo yan, di ba? Nung hindi niya nilalabas, sinabi, huwag daw ilabas, sabi, utos ng Kongreso. Ngayon, ang pinipilit niya maglabas ng dokumento ay DPWA si Sec Vince for transparency. Teka lang. Ano nga ba muna yung hawak mong dokumento? Totoo ba yan o gawa mo lang? That's the point. Kailangan makita yan para ma-authenticate yan, baka kasi gawa lang yan. Diba? Diba? Para no one can actually stop anyone from disclosing material documents. No? So, atras siya ron. Ang sabi niya ngayon, hindi, I will wait for the DPWA Secretary to actually make that disclosure. Pero ako naman, nasa nilistahan no one's actually stopping you, whether Congress or Secretary Dizon, from actually releasing that list. So, why not just release the actual list? Hindi ba? So, dahil nga po napangalanan kayo, how do you plan to move forward? Sabi niyo, release the list. Pero I mean, paano natin mapuprove yung authenticity nitong list na ito? No, that's the question, di ba? Actually, the DPWH naman po has provided the steps forward already. Ang sabi naman nila, in response to a subpoena to the Ombudsman. Wait. Ayan, sorry, may tumawag. So, doon tayo makaka-clear, di ba? So, in other words, yung mga media, dapat din be careful sa mga ganitong klase. Hindi ko naman sasabing super sinungaling si Representative Leviste as compared, as what Representative Ridon said, di ba? Hindi ko naman sabihin yan, ganyan. But, ingat sila kasi maraming paikot-ikot ginagawa dito. Okay? So, hanggang dyan lang muna po, mga ka-clear, ha? Hanggang sa muli, magkita at magkakanigan tayo. Ako po sa Tony Clicas, nagpapalalang, magtulugan ninyong karapatan. Bye-bye. Thank you.